His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the good say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagmahal sa lahat, ang nakakban sa langit. Patuloy ka namin, Lord, pinipon, dinadakila, pinasasalamatan. Na minsan pa, tinitulong po kami, Panginoon, sa pamagitan ng itong salita, ng itong mensahe, O God. Hallelujah. Upang magsalo-salo, Panginoon. Matanggap ng biyay pagpapala. Hallelujah. Mga spiritual, hallelujah, na kapahayagan, Panginoon, buhat sa itong mensahe palay na salita. Dalangin namin, Lord, at pinapasa yun ang sandaling ito. Hallelujah. Na ikaw po patuloy na magsalita sa puso ng bawat isa. Tupuin mo po ang mga salda namin na pagsasalungan sa sandaling ito, Panginoon. Ito yung maging biyaya sa bawat isa. Pagkalaan mo rin po, Lord, ang makaloob na ito, Panginoon, at ikaw po ang magbalik sa mga kamay na ginagamit mo sa pagbibigay ng rent tithes and offering. Hallelujah, sa kanilang pagsuporta, sa lahat ng bagay, Panginoon, para sa ministry, O God. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang kabuhayan, O God. Hallelujah, din ang kanilang kalusugan. Ganoon din, Lord, ang kanilang spiritual na kalagayan. Gamitin mo lamang minsan pa, muting labay na ito, na masambit, Lord, ang iyong mensahe na may kapangyarihan, buhay at kapahayagan buhat po sa iyo. Sa itong mapangyariang kamay, lagat ng nila, sa itong maulat ng papuri, pasalamat pangyariang pagsamba, in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. Hallelujah. To God be the glory. Tayo po muna'y bumasa. Amen. Revelation 3:21. Sama natin to. Meron akong inihanda na teksto, pero nais kong isama ito, itong Revelation 3:21. Sabi diyan, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Matthew 27:27. Medyo maraming verses ito. Matthew 27:27 at patuloy. Sabi, namatagoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinugdan at dinangtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangagkamakama ng isang putong na tinik at itinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magala, hari ng mga Hudyo." At siya'y kanilang niluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya ay kanilang malibak, ay hinugdan nila siya ng balabal at sinot sa kanya ang kanyang mga damit at kanyang inilabas siya upang itako sa krus. 33. At nang sila ay magsirating sa isang dakong tinatawag ng Golgotha, sa makatuwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong akdo at ng kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya ay kanilang may tao sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila ay nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." 39. At siya ay nililibak ng nagdaraan na ibinadalaw ang kanyang mga ulo. Binabaling na gano'n. At nangagsasabi, "Ikaw na igigibak mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng mga matatanda na nagsisipagsabi, nagligtas siya sa mga iba. Sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus
at tayo magsisisampalataya sa Kanya. Nananalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. 46. At nang malapit ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa mga tigbagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabi ng templo hapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakatulog ay nangagbangon. 54. At ang centurion nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubang nangatakot at nangagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. At palayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah! Kaya ito yung naupo ng mga kapatid. Magandang araw, magandang hapon sa bawat isa sa atin, sa narito, ganito sa mga nanonood sa live streaming. Paki-message mo siguro doon sa GC na lahat ng mga hindi makadalo ay maka-anood sila sa GC para maging biyaya din sa kanila. No, yung mga walang kaparaanan, no, na makadalo. Hallelujah. Abutin sila ng Panginoon. Hallelujah. Actually, hindi sana nga rin ako makatatayo sa inyong harapan ngayon dahil hindi magandang pakiramdam ko. Tinawagan ko na si Brother Jun para siyang tumayo ngayon. Pero lumabang na bubulay-bulay ako, parang hindi ko merong gustong magsalita sa puso ko. Kaya ako'y nakatayo ngayon muli sa inyong harapan. Sa biyaya ng Diyos. No? Nung binubulay-bulay ko ito, talagang na-inspired ako at nakita ko talaga ang tunay na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kung ano kanyang pinagdaanan para maihayag niya sa atin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. No? Hallelujah. Kaya alam natin, mga kapatid, bago mangyari ang lahat nang nangyari sa ating binasa, no? Binasa natin, ginawa sa Kanya, nilagyan ng tinik, ng corona, dinuraan, pinalo ng tambo, diba, hinubanan, diba? Kung ano-ano, pinagsalitaan, kung ano-ano. At bago mangyari, mga kapatid, actually, inalok siya ni Satan para hindi niya danasin yun. No? Dumating pagkakataon, mga kapatid, na sa isang kondisyon para hindi niya danasin ang kamatayan na yun. Subalit, hindi maaaring mahulog at matukso ang ating isang sakdal na manunubos. No? At nang maipakita niya sa atin kung paano daigin ang gawa ng away. Amen. Kailangan magawa niya yun, magampanan niya. At may pakita niya sa atin kung paano mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay. No? Hallelujah. Kaya mababasa natin sa Matthew 4, iba doon na tukson siya ng diablo. No? Ang Panginoon, He overcame, sabi, maski yung mga bagay-bagay na sinasabi sa kanya ng kaaway, sabi na, He overcame the personal temptation of Satan by the word. No? Sa pamamagitan ng salita, napagtagumpayan niya yung mga panlutso sa kanya. At sa pamamagitan lang, walang iba kundi ng salita. At hindi lang yan, basta yung napagtagumpayan niya si Satan doon, mga kapatid, sabi nga nun, even in his own life, contending with himself. Pakita mo yun, contending with himself. No? So, maski sa sarili niya, ay nagkaroon siya ng pakikipaglaban ng kapatid. May mga bagay na makikita natin, no, na nahihirapan siya, pero nakipaglahatan siya. Bilang tao, mga kapatid, naranasan niya yun. Naranasan niya na umiyak. Naranasan niya masaktan, mga kapatid. Marami siya, sampa na,
sumakit ang kanyang ulo, mga kapatid. No? Kaya hindi lang yung sa kaaway, kundi maski sa sarili niya, ay napagtagumpayan niya, mga kapatid. Di ba? In his own personal life, contending with himself. He overcame. Nalagpasan niya lahat yun, napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng ano? By obedience to the word of God. Sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya lahat yun ay magagawa din natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang gusto ni Satan sana ay gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Tingnan niyo mga kapatid, gusto ng kaaway, gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa sarili niya. Diba? Pero, kailangan niya na pagtagumpayan ang kanyang sarili. At gusto ni Satan na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili mismo. Hanggang doon niya sa Calvary, makikita natin, hinihintay ng maraming tao na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi nga nun, tingnan na natin, sinasabi na siya ng Diyos, tingnan natin, bumaba siya dito at mailigtas na kanyang sarili. Hinihintay nila, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kung titignan nyo, hindi, ang marami siyang bagay na ginawa, hindi para sa kanyang sarili. Amen. He didn't use it in himself. Kahit maging kapalit nun, ang buhay na. Mga kapatid, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Maging kapalit man ito ng kanyang buhay. Mga kapatid, pakitype mo. Hallelujah. Power on his self. Power on his self. No? Hinihintay nilang gamitin ng Panginoon. But, he didn't use it on himself. Pero hindi niya ginamit yun sa kanyang sarili. Kaya nila ginamit ang kanyang kapangyarihan. He used it on others. Amen. Ginamit niya ito, hindi sa kanyang sarili, kundi ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa iba. Amen. Hallelujah! Biruin niyo, bumuhay siya ng batay, nagpalaya siya ng masamang espiritu, nagpagaling siya ng may sakit, diba? Ginagamit niya sa iba. Nagpakain ng libo-libo, pero galing tinapa yung bato para sa kanya, para nakain siya, hindi niya ginawa. Pero libo-libo pinakain niya. Pero sarili niya, hindi niya ginamit. No? Hindi niya ginawa. Lahat tayo naniniwala na ang Panginoon, diba, ay anak ng Diyos. But he was more than a man. Amen. Sabi ang Diyos daw ay naki Jesus. God was in Christ reconciling the world to Himself. Pinakikipagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. He was a God-man. At ang Diyos ay kumikilos sa kanya. But when He met Satan, He didn't use any of His gifts. Hindi niya ginamit ang kahit na ano. Sabi ganon, nang makaharap niya si Satan, nang tuksoin siya, wala siyang ginamit na kahit anong kaloob o gifts o kapangyarihan. Tama? Pakita mo. He did not use any of his fine gifts. He did not use any of his fine gifts. Sabi ng prophet, which I believe that in Him dwelt all the powers of heaven was in Him. Lahat na mapangyarihan sa langit nasa Kanya. Amen. Bakit hindi niya binamit? Di ba? But, sabi dyan, He never used any of them to defeat the enemy when He met Satan. He said, it is written, man shall not live by bread alone. Lahat ng pagtukso na ginawa ni Satan, lahat ng sagot niya, it is written. Amen. Nasusulat.
Man shall not live by bread alone. Tama? Napaka simple kung titignan. No? Pero gusto nga daw ng Satan, gamitin nyo kayong kapangyarihan, pero wala siyang nakita. Dahil hindi niya pwede basta gamitin sa kanyang sarili. Merong plano ang Diyos na dapat niyang sundin at gawin. Amen? Hallelujah! Pakita mo, mga kapatid, maganda nito, tinan nyo. Weakest Christian. No? Bakit ginawa ng Diyos? No? Ginawa ng Panginoon, pwede niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan doon sa pangyayari na yun. No? Hear ye him. Ilan yan? Hear ye him. Ang title. No? Pwede niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero paano kung yung tao walang ganong kapangyarihan? Paano niya magagawa? Paano ka magkakaroon ng kapangyarihan? Kaya daw, ang ginawa ng Panginoon ay para sa mga pinakamahinang Kristiyano. Biro mo, pinakamahinang Kristiyano, sasabihin mo lang, it is written. Amen. Wala kang kapangyarihan, wala kang magagawa. Pero meron kang salita ng Diyos na pwede mong gamitin. Amen. Sabi, and this is for the weakest Christian that there is in this building or in the world. Diba? Yun ang gagamitin mo. Amen. You don't have to have gifts. Hindi mo kailangan magkaroon ng anumang kapangyarihan. Mga kapatid, hallelujah! You don't have to have gifts. You don't have to wait till some person comes by who prays for the sick. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng isang tao na siya mananalangin para doon sa mga tao may sakit. Just say the word. Amen. It is written. Amen? By His stripes, I am healed. Di ba? Use the word. Hallelujah. And I say this, that the right mental attitude, yan, kailangan daw, right mental attitudes towards any divine promise of God will bring it to pass. Amen. Kailangan meron lang right mental attitude. Kailangan meron tayong right approach. May tamang kaisipan. No, hindi sa kung ano pa man, kundi direct na tayong nananalangin sa Diyos na merong right mental attitude. Merong humbleness. Diba? Merong reverence sa Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Kaya nga, anuman daw ang mga divine promise ng Diyos ay mangyayari. Will bring it to pass. Hallelujah. And the word of God will defeat the enemy any place. Sa baba. The word of God will defeat the enemy any place, anywhere, at any time. Amen. Pero hindi mo kailangan magsumpit ng kung ano-anong bagay. Kundi ang bitbit mo at daladala mo lang salita ng Diyos. Oh, hallelujah. Mag-isip kayo ng mga bagay na parang kailangan yung bitbitin, dalhin, para sa isang sitwasyon, doon sa isang lugar, pero daladala nyo lang salita ng Diyos. Hindi, basta lang. No? Ibig sabihin, isa. Iisa ang dala ninyo, salita ng Diyos. Hallelujah. Any place, ang salita ng Diyos, He will defeat the enemy. Anywhere, at any time. All the great power of God was in Christ. He was God bodily. God in Christ reconciling the world to Himself. But when He met Satan, He never used any of His powers. Hallelujah. Kala ko, hindi ko ngayon. Nahanap pinigay ko dito. Kala ko, nilagyan ako ng Sister Rosita. Wala pa na. Sabi dyan, He never used any of His powers. Alam ginamit niya sa banda-baba? He used the Father's Word. At ano sabi niya? It is written, man shall not live by bread alone. Then Satan come around.
tumuloy pa, and wanted to debate with him. No? Gusto mo makipag-debate sa kanya. Paulit-ulit, dahil 3 beses siyang, di ba? Tinokso. Hallelujah. Satan naman and wanted to debate with him. Hallelujah. Sabi niya, di ba? Satan come around and wanted to debate with him. So, gusto makipag-debate. Anong ginawa niya? He used the Father's word too. Pero ito nyo ito si Satan, he used the Father's word too. Ginamit din niya, di ba? Nasusulat, ganito, ganyan. But, he misused it. Sabi kanya, right mental attitude. But this one, wrong mental attitude. No? Mali. Hindi niya pwedeng gamitin ang salita ng Diyos sa kanyang pansarili. Tama? Ginagamit ng Panginoong Yesus ang salita ng Diyos hindi para sa kanyang sarili. Mga kapatid. Ang mga sagot niya, man shall not live by bread alone. Hindi yan basta para sa kanyang sarili. Yan ay para sa iba. No? So, Satan used the Father's word too, but he misused it. Put it in the wrong place. Wrong mental attitude. And Jesus said, and it's also written, pero pag ang Panginoon sumagot, may power. May kapangyarihan. Diba? Right mental attitude. Sabi niya, it's also written, and every time Satan would come at him, at sa tuwing daw lalapit si Satan sa kanya, he will speak with the Father's word and defeated Satan on the Father's word. Amen. Kaya niya tinatawag sa mga dito, daw lang salita ng Diyos. Hallelujah! Sabi, and it is for the weakest Christian. Use the word of God. Amen. Kahit sa tingin mo ng tao, pinakamahinga sa Kristiyano, gamitin mo ang salita ng Diyos. Amen. Pinakita niyo ng Panginoon. And it is for the weakest Christian. Hallelujah. Kaya, makikita natin, defeated Satan on the Father's word. And you can do the same thing. Amen. At pwede rin daw natin gamitin ang ganong bagay. Amen. Ang parehong bagay. If you will believe God's word and stand on God's word, it will defeat Satan every time. Amen. Yeah. Kung maniniwala ka lang sa Diyos, sa kanyang salita, at tatayo ka sa kanyang salita, it will defeat Satan every time. Amen. Ano mang kalagayan, ano mang sitwasyon, ano mang kondisyon, ano mang lugar, saan mang lugar. Diba? Ano mang napakabigat na bagay ito? Eh, kung mga napakabigat, titigil tayo doon sa mga alagad o mga lingkod ng Diyos doon sa mga sa Old Testament. Diba? Eh, kung hindi lang tinanggap ni Abraham ang salita ng Diyos. Tama? O, ang tingin sa kanya, full. Diba? Naghihintay ng maging anak, matanda na sila. Tama? O si Noah. Diba? Si Moses. Diba? Tumayo sila sa salita ng Diyos and it will defeat Satan every time. Amen. Hallelujah. And we can do the same thing. Sabi gano'n. Diba? Hallelujah. It will defeat Satan every time. At hanggang sa huli, napagtukso sa Panginoon, inakyat siya doon sa mataas na dako. Nandito na siya doon. Ang sinabit niya, it is written pa rin. Diba? Pinakikita sa atin ang example. Amen. Marami tayong kalagayan na minsan ng mga pagtukso sa mga bagay-bagay. Mga pinanghihinaan. Diba? Mga nahihirapan. Dati din lang, sabi gano'n, Christ give us an example.
Di ba? At pwede natin mapagtagumpayan. Gamitin lang natin ang salita ng Diyos. Amen. The Word of God will defeat the devil any place, anywhere, anytime, on any condition. Kahit umuulan. Kahit bumabagyo. Amen. Kahit may karamdaman. Kahit may kahirapan. Kahit may kalambayan. Kahit may napakalaking kayong problema. Tayo. The Word of God will defeat the devil any place, anywhere, anytime, on any condition. Amen. Diba? Ang Panginoon nandito, di ba? Sabi, all the fine qualities of the Father was in Him, but when He met Satan, look what He did. Pakita mo, maganda ito mabasa ninyo. Anytime, on any condition. Bakit? Kung titingnan, parang kung titingnan, oh, simple lang, alam ko din naman salita ng Diyos eh. Ganyan eh. Pero hindi yun, kailangan mayroong right mental attitude. Amen. Hindi ito basta ginagawa. Marami nga kayo makikita dyan eh. Sabi sa'yo, pag nakita, oh, God bless you, God bless you. Oh, beware. Diba? We must all be on a right mental attitude. Amen. Mga kapatid, hindi lang basta ginagamit ito. Marami gumagamit yan. Pagdating ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. No? Madalas ako sabi ng God bless you, God bless you. Anong scripture alam mo? Wala Lord eh. God bless you lang ang alam mo. Well, yung iba nga, kabisado yung scripture eh. Hindi nakarating ang langit eh. Ang alam mo lang, God bless you. Kaya nga. Yeah. The Word of God will defeat the devil any place, anywhere, anytime, on any condition. Diba? Sabi, anong title niyan? The Principles? Ilan yan? Ilan? Yan. When Jesus was here on earth, yan. Sabi, all the fine qualities of the Father was in Him. Yan. Was in Him, yan. Or sabi, when Jesus was here on earth, the Father was in Him, that was in Christ reconciled the world. Sabi, we believe that all the fine qualities was of the Father was in Him. But when He met Satan, look how He did. Tignan daw natin kung ano ang kanyang ginawa, kung paano. He brought it in, you rich. Ginawa daw niya ito, na yung maaabot mo. Ginawa niya ito, na magagawa mo. Amen. Hindi tayo binigyan ng pasan ng Diyos o ng sandata o ng bagay na dapat gawin na mahihirapan ka. Ginawa ng Panginoon ang bagay na yun doon sa bagay na kaya mong gawin. Doon sa bagay na kaya mong angako. Doon sa bagay na kaya mo rin mapagtagumpayan, mga kapatid. Sabi nga, it is for the weakest Christian, mga kapatid. Diba? Ginawa niya ito doon sa bagay na maaabot mo. Na magagawa mo rin. When He met Satan, look how He did. He brought it in your reach. Ginawa niya ito dun sa maaabot mo. Dun sa makakaya mo. And yes, and all of you, sabi ng mensahe, He never used His great gift. Eh, paano kung hindi sila may great gift? Parang bang ganon? Hindi siya lang lagi, siya lang. Siya lang may great gifts eh. Kaya kung sa gift, ang pag-usapan, pinakita ng Panginoon, tapos yung tatlo, may gifts na gano'n, paano ka na? Pero ang binigay niya, for the weakest Christian. Diba? Hindi mo kailangan ng kaloob para mapagtagumpayan ng kaaway. Kundi, just say, it is written. Amen. Hallelujah. Sabi, He never used His great gifts. Always, it's written. Sabi niya sa bandang baba, it's written. Ano
Hallelujah! Kaya nga, pakitain mo to. Trying to get him. Hallelujah! Bili ng kabutihan ng Panginoon. Di ba? Talagang ang kanyang pag-ibig ay sumasagana. Nakita niya kung saan ka mahina. Nakita niya ang kahinaan mo. Nakita niya ang kakayahan mo. Nakita ng Diyos yun. Kaya inilagay niya kanyang pamantayan sa pagsunod lang mismo. Only. Di ba? Doon sa salita ng Diyos. Ang title, how can I overcome? Trying to get him to forfeit. Yan. Itag mo lang yun. To forfeit. F-O-R-F-E-I-T. To forfeit. Kaya ang kaharuhay, tuwing darating sa Panginoon, no? Hindi siya pumasa dito, nag-isip ko siya ng paraan. At hindi siya pumasa dito, nag-isip ko siya ng paraan. Merong gustong mangyari si Satan na hindi magawa ng Panginoon ang kanyang gampanin o ang programa ng Diyos sa buhay niya. Gusto niya sirain, sinira niya na doon sa Eden. Tama? Ginulo niya na. Diba? Ang pamilya ng Diyos sa Garden of Eden. At nung nakita niya na dumating yung magbabalik doon sa dati kalagayan ng kanyang pamilya, ayaw pa rin niya ni Satan. At nagagawa na naman siya ng paraan. Pero hindi niya na madadaya ang Panginoon. Amen? Hindi niya na madadaya ang Panginoon. Hallelujah! Ang sabi niya, si Satan, he was trying to get him to forfeit it without the cross. Ang gusto daw ni Satan ay ma-forfeit. No? Matubos. Yung mundo na hindi siya dadaan sa cross. Dahil sabi niya, hindi na sinusulat ng mundo, nakita mo ba yan? Ang karangyaan, ang kalalahian ng mundo, ibibigay ko sa iyo yan, sambahin mo lang ako. He was trying to get him to forfeit it without the cross. Gusto niya ibigay sa kanya ito yung Satan na hindi niya kailangan pang may pako sa cross. Inanong sa kanya, tama? Kung tinanong niya, hindi niya na siya. May papako ito. If he did, will be lost. Kung tinanong niya ng Panginoon, wala ang kailangan. Wala na. Sabi nga, finish na. He could have took the kingdom. But he must follow. Pwede na kunin yung kingdom. Yeah? But he must follow. He must come back. Kailangan bumalik siya. Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kailangan may bumalik. Kailangan bumalik siya. Hallelujah. He must come back. He was tempted to do it. Death is a hard thing. Birin yun, mamamatay ka, bibigyan lang sa'yo, kaysa mamatay ka. Kaya nga pagdating ng, malalaman talaga eh. Totoo ang Kristiyano. Ang totoo ang Kristiyano, patay. Pag sa amin ka, buhay ka. Pag dumating sa ganung panahon, death is a hard thing. Pagdating sa Panginoon, birin mo, bibigyan sa kanya ang buong mundo. Hindi niya kailangan itago sa krus. Hindi mo na kailangan magtrabaho, bibigyan ka na ng sweldo. Huwag ka lang magsisimba. Bibigyan ka lang ng grocery, ng bigas, ng ganito, ng ganon. Doon ka na lang daw sa kanila. He was tempted to take his liberty. Siya ay tinukso
na kunin ang kanyang kalayangan. And be the king of the earth. Natino siya, without the cross. Nang wala daw ang cross. But, if he did, his subjects would have died. Amen. Lahat tayo mamamatay nang ganun na lang na wala nang kapada-padasa. Kaya nga, pakitahid mo, first, we should seek. Kaya nga, napakahalaga nung event na yun, nung pangyayari na yun. Kaya una-una daw sa lahat, kailangan natin hanapin o alamin, malaman, ano ang ibig sabihin ng araw na yun. Di ba? Dapat alam natin, hindi lang basta ang mga tao, dami, milyon-milyon, bilyon na siguro, yung mga dumadalo sa simbahan, hindi pa rin alam ang ibig sabihin ng pagkapako ng Panginoon sa krus. Amen. Pangalawa, we should see what that day has done for us. Pangalawa daw, dapat malaman natin kung ano ang ginawa ng araw na yun sa buhay natin. Amen. What it did for us? Anong ginawa mo sa atin? Ginawang bongga pag nagsisimba? Ginawang pinakamaganda doon sa miyembro ng iglesia? Yung ba ang ginawa? No. Yung sila masusunod sa sarili nila? No. What it did for us? Now, third, pangatlo, tingnan natin kung ano daw ang nararapat nating gawin sa araw na yan. What we ought to do? Ano daw ang kailangan natin para nung malaman natin ano dapat daw na gawin natin? First, we should look into it. Yes. Dahil daw yun daw ay isang dakilang araw, great day, greatest of all the days. Amen. Yung araw na yun, biriin nyo, greatest of all the days. Talaga naman, mga kapatid, Amen. hallelujah, napakahalaga ng event na yun, yung pangyayari na yun, yung araw na yun. Amen. Sin price was settled. Amen. Amen. Ang halaga daw ng kasalanan ay nasettled na. Amen. Doon sa araw na yun, ang pinakadakilang araw na nangyari, mga kapatid. Satan power was broken. Nasira na daw. Bakit ngayon? Alam na ng tao kung paano niya tatalunin si Satan. Amen. Alam niya na kung paano ang mga bagay-bagay na gagawin at gagamitin para matalo si Satan. At maraming bagay yan, mga kapatid. Ano ba ang kapangyarihan ni Satan sa mga tao nang wala pa siya sa mensahe? Ano ang kapangyarihan niya? Yung ito nga, nasa mensahe na eh. May kapangyarihan pa yung tao eh. Tama? Amen. Kaya dapat nakikita natin ang kapangyarihan ni Satan yan na gumagawa ngayon. Amen. Dapat natin malaman ang kapangyarihan ni Satan ay nawasak na. Amen. At nakikita yan sa buhay ng mga tao. Lahat ng nagsisimba ng mga tao, nakikita natin talaga kung talagang ang kapangyarihan ni Satan ay nawasak na sa buhay nila. Amen. Di ba? Nakikita natin yan. Amen. Makikita sa buhay ng bawat isa. Kung meron ng halaga at kahulugan ang pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At kung ano nga ang ginawa nito sa kanila. Amen. Naglapat ang Diyos ng pamantayan. Naglapat ang Diyos ng palatuntunan. Naglapat ang Diyos ng daan. Pero ang mga tao, ang sarili nila maring daan, ang gusto nilang lakaran. Ano ba yung naging kahulugan ng pagkapako ng Panginoon sa krus? Mamaya, malalaman natin. No? No other way. Mga kapatid.
Amen. Only Jesus is the way. Amen. Hallelujah. And now, sabi diyan, inaasam nga natin, we want to see what we should do in return. Ano daw ang gagawin natin bilang, kapalit in return? As an appreciation? Ano daw ang gagawin natin? But we want to see what we should do in return. Now, in return, when Jesus died at Calvary, sabi diyan, that day, He not only paid the price for our sin. Biruin nyo. Meron pa pala, hindi yan basta sa kasalanan. O pinatawag na kayo sa kasalanan. Lahat ng mga tao, pinatawag sa kasalanan. Tama naman eh. Sabi ganon, sabi, hindi gusto ng Diyos ng tao ay napahama. Ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay ay para sa lahat. Amen. Mga kapatid. At binayaran niya yun. Ang kasalanan ng lahat. At binayaran niya rin. He also paid the price and made a way at gumawa siya ng daan. Pagkatayos niya na yun, gumawa siya ng daan. Ano yan? That we could follow Him. Amen. Para sundan siya. Hindi pa pwedeng pinatawad ka lang ng sa iyong kasalanan, pinatawad ng Diyos. Pagkatapos, hindi ka susunod sa Kanya. You are in a wrong place. You are on a wrong mental attitude. Kailangan, mga kapatid, nung biyaan niya ang kasalanan, ay gumawa siya ng daan for your total salvation. Amen. Made a way that we could follow Him. Lahat pala dapat ang tinubos ng kanyang dugo ay susunod sa Kanya. Amen. For we, as the fallen Adam that's been redeemed. Di ba? As the Spirit led Adam. Kaya kung paano daw, ang Espiritu ngayon. Hallelujah. Sabi niyan, the fallen Adam that's been redeemed, as the Spirit led Adam, the first Adam by the Spirit, siya yung may kapamalaan sa buong alikasan, din tayo, pangalawang Adam. Oh, ibig sabihin, si kay Christ, o mga tao dito sa lupa na tinubos ni Kristo, doon sa araw na yan ng Calvary, ay magagawa na ng sumunod sa Kanya. Amen. Wala silang daan eh. Buti ko walang daan. Pero na pinatawag sa kasalanan lahat, pagkatapos, wala nang gagawin. Pinatawag na ako sa kasalanan, wala nang gagawin mo. What you should do in return. Gumawa ang Diyos ng daan para sumunod sa Kanya. Hindi sumunod doon sa kung sino-sino mga sikat, doon sa kung kanila yung mayayaman, doon sa kanila mga kilala mga tao. Doon nagsisimba siya eh. Si ganito ganun, sikat na sikat yun. Kaya maganda, hindi tayo magsimba. Marami silang online, marami silang mga sikat doon na nag-preach na ganito ganyan. Doon tayo. Yung ba sinabi? Sundan niyo yung ganitong samahan, ganitong church, ganitong mga classy people, na denomination, na dito yung mga social dito, hindi pwede mahihirap dito. Eh din sa mga intellectual lang din. At pag sasama ka doon, magiging intellectual ka na rin, magiging kilala ka na rin. Kasi kilala yung grupo na to, kaya doon tayo. O sino sinundan? Yung tao sinundan, ibig na ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Amen. Hallelujah! Sana matapos ko ito. Napakaganda nito mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo. Magagawa na daw natin sumunod sa Kanya. Now, when He died, doon sa Calvary, He made a way. He made a way. He gave out the Spirit. Amen. The Holy Spirit. Send it back to the earth for you and I to live by. Amen. Binigay niya ang kanyang
Espiritu, ano ka sa atin? Para doon tayo mabubuhay. Amen. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi sa pamamagitan ni pastor, hindi sa pamamagitan ni father, nila bishop, nila ganito, ganyan. No? Mabubuhay tayo doon sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. That's what Calvary mean to us. Ano daw? To follow Him. Amen. Yan daw ang ibig sabihin ng Calvary. Hindi natapos dun sa pagtubos ng kasalanan. Kundi, naglaan siya ng daan na ano? Para sumunod sa Kanya. Amen. To follow Him. Hindi to follow them. But to follow Christ. First, sabi nga, tingnan nyo kung anong ginawa nun para sa atin. Pero binalik ulit ng mensahero. Kaya tingnan natin kung anong ginawa nun para sa atin. And what must we do in regards to it? Ano daw ang dapat natin gawin para sa alang-alang yun? Yung pangyayari na yun. What must you and I do? Ano ang nararapat mong gawin at nararapat mong gawin sa pangyayari na yun? Hindi ka pwedeng, napakabuti ng Panginoon. Pinagpapasalamat ko. Oh, that's nice, sabi ka, no? That's very fine. But, we've got to accept. We've got to accept it. Kailangan tanggapin daw natin. Hindi lang parang tanawin. Oo, napaganda. Tapos, pag mayroong dumadaan dyan, tuwa ka, yung may hawak na kus, pinapalo na gano'n, no? Ang mahirap nun, ang sinabi mo pa, sana magawa ko rin yung gano'n, no? Hindi rin, no? Ang lakas ng katawan niya, talaga nagsisisi siya. Sana kala ko rin gawin yung mga gano'n, no? Pero, sabi niya, no? But we've got to accept it. And to accept it is ano? To accept His person, Christ in our heart. Amen. Yun. Kapag tinanggap mo siya, tanggapin mo siya sa puso mo. Amen. Oh, hallelujah. Then, pag tinanggap mo siya, we are free from sin. Amen. Oh. Sabi, pag tinanggap mo siya, hindi pwede tanggap-tanggapan lang. Oh. Hindi parang tinanggap lang. Parang tinanggap ko naman eh. Medyo tinanggap ko naman eh. Medyo tinanggap ko. Ano mangyari sa'yo? Parang medyo napatawad ka. Ginamitan mo ng medyo eh. Ano, matatanggap mo? Medyo din. Kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, kailangan ganun. Pag tinanggap mo, narinig mo, tinig, tanggapin mo siya sa puso mo. Amen. Then, we are free from sin. Therefore, grabe ito mga kapatid. There is no, sabi lang, there is no assurance hanging on us at all. Wala lang mga tanikala, mga nakatali pa sa atin. Hallelujah. Wala na daw mga gapos ng kasalanan na nakakabit pa sa atin na kahit ano. Amen. Pag tinanggap mo si Kristo Amen. sa buhay mo. At tandaan natin, pag binigay niya yun, doon tayo mabubuhay. Amen. Yun ang magiging buhay natin. Amen. Oh, hallelujah. Tignan nyo. There's no sin, shackles hanging on us at all. Wala nang mga gapos ng kasalanan na nakakabit pa sa atin na kahit ano. God, just like we had never sinned. Katulad nga na di tayo nagkasala kahit kailan. Dirin nyo, pag tinanggap mo si Kristo, walang makagagawa niyan, mga kapatid. Amen. Hindi yan magagawa ng boss mo sa trabaho mo. Yan. Hindi yan magagawa
siya, hindi ko nagkasala kahit kailan. The perfect sacrifice made us perfect. Amen. Ang sakdal daw na sakripisyo ay ano? Yung hain na yun ay pinaging sakdal tayo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Amen. Kaya nga sinabi yun eh, at walang ibang daan, Amen. kundi si Christ. Amen. The only way. Kaya, the perfect sacrifice made us perfect. Then, there's no more to be done. Wala na daw gagawin pa. Huwag lang ma-interpret ito ha. Baka ma-misinterpret ito. Na kapag pinagkat mo daw, wala ka nang gagawin pa. Hindi sabi ko, no? Then, there is no more to be done. Kung gano'n ay wala ka nang gagawin pa. Ang ibig sabihin doon, hindi mo kailangan magpinitensya. Hindi mo kailangan magpapako sa krus. Hindi mo kailangan lumuod ng pagkahaba-haba doon sa bukana ng simbahan hanggang doon sa altar para hindi ng tawad doon sa isang kwartong maliit. There is no more to be done. Mga bagay na yun, hindi mo wala kang dapat na gawin doon, mga bagay na gano'n. Dahil ginawa na ng Panginoon para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Amen. Hindi tayo nang gagawa para mapatawad ka, ganito gagawin mo. Maging magbigay ka para mapatawad ka. No. Nagbibigay ka ng gagawa ng mga bubuting bagay dahil pinatawad ka. Amen. Amen? Nagbibigay ka dahil pinatawad ka. At marami pang iba. Ginagawa mo mga bagay-bagay dahil pinatawad ka. Amen. Kaya nga, there's no more to be done. But we are made perfect in the presence of God. Tayo pinaging sakdal na sa presensya ng Diyos. At talaga po si Christ, mga kapatid, sabi, we are in the presence of God. Amen. Perfect. Kaya daw, doon tayo iwawaglit ang posisyon natin. Now, that's where we lose our position. Doon tayo iwawaglit ang ating posisyon. If we don't watch, kung kita nagmamatyak, we try to look back to what we was. Kung minsan daw, nawawala tayo sa posisyon kasi tumitingin tayo doon sa dati natin. No? Sabi gano'n, kapag ikaw daw ay saved, act like a saved. Pag ginawa kang pinapagisakdal, like a perfect. Diba? Babahay ka. Nang gaya rin sa sakdal. Amen. Yeah. Babahay ka, gaya ng isang taong iniligtas. Amen. Mabuhay ka, gaya ng isang taong tinanggap talaga si Kristo. Amen. Diba? Lumakad ka na gaya ng isang iniligtas na tao. Kaya hindi na tayo kailangan tumingin doon. Kasi pag tumatumingin sa dati, ang nakikita mo, ay naku. Diba? Parang hindi mo na matanggap, hindi mo na mabalikan talaga. Kaya nga, huwag tayo gamitin doon. Tingnan niyo. We try to look back to what we was, ito ang nagiging problema ko isa. Mawala sa posisyon. As long as we look back to what we was, kung daw tayo tumitingin, kung ano tayo noon, walang magiging kwenta sa atin ang sacrifice ng Panginoon. Amen. Kasi kung titingin ka na ikaw ay makasalanan pa rin, eh pinubos na nga yung kasalanan, eh, pinatawad ka na. At nilagyan ng daan ng Diyos, pasumunod sa Kanya. Huwag na natin daw anin pa yung mga nakalipas. Tapos na yun, lumakad tayo, sunod tayo kay Kristo. Amen. Well, can't you see, church? Sabi diyan, I would not try the job. Di natin ipagpipilitan na gawin ang gawain yun. Hindi maaari.
No? May binabalik ka doon sa ganito, ay huwag na daw ipagpilitan pa. I can't, and neither can you. Sabi doon. There's no need of trying. Huwag na daw subukan pang balik-balikan. You are lost to begin with. Doon daw sa pasimula, ikaw daw ay lost. But don't look to what you've done. Huwag ka na daw tumingin. Pag pinatawad ka na, doon ka na sa tumingin sa pinatawad ka na. Amen. Oh, hallelujah. Look what the day on Calvary did to you. Binayaran mo ang inyong halaga. It paid your price. It settled the question. No? Minsan, maaari, no? Nakakapag-isip tayo na, nagawa akong nakaraan yun. Gawa akong nakaraan. Parang hindi na tuloy maalis sa isip mo. Kailangan lumuhod ka na sa Panginoon. Di ba? Amen. At palalahanin mo siya. Tingnan nyo. Binayaran na ng inyong halaga. It settled the question. Your sins be as scarlet, they are as white as snow, red like crimson, white like wool. Then you have no sin. You are perfectly sinless. At ito pa ang maganda, nakakapagbigay ng inspirasyon sa atin. As long as we live here on earth, in this flesh, we are subject to make mistakes. But that is not counted to be your sin. Amen. You are perfectly sinless. No matter what you done or what you do, you are still sinless. Ano man ang nagawa niyo noon, ano man ang nagagawa niyo ngayon, ikaw ay walang kasalanan, mga kapatid. Oh, hallelujah! To God be the glory. As long as you've accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. Every time you do. Amen. Mga bagay na hindi mabuti, hindi ang nagagawa ko, subject tayo dyan, mga kapatid. Diba? Pero meron lang tayo isang dakila, diba? Na nagbigay ng kanyang buhay para tubusin tayo sa ating kasalanan. Amen. But that is not giving us na rights to sin, no? Pero nakikita natin yung mga bagay na gano'n at naging natin siyang aalalahanin. Amen. Oh, hallelujah. No matter what you done, what you do, you are still sinless. As long as you have accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. Anything is forgiven, remitted, and forgot about. Amen. Inalis at kinalimutan na. Then, what does it do? Ano daw ang ginibigay? It gives you. Ibinigay sa inyo nito. Ano? Pagkatapos ng kalagayan yon, ang kanyang espiritu para makasunod sa kanya. Amen. At magawa ang bagay na ginawa niya. Para sa, ano? To follow him and to do as he did, para gawin ang ginawa niya for others who is following on. Para daw, magiging ito'y halimbawa pa sa inyo, sabi diyan, para sa kapakanan ng iba na susunod pa. Amen. Yun pala yun, ibinigay ang Espiritu ng Diyos sa atin habang lumalakad tayo, itong buhay na to, ay ito'y para naman daw sa mga iba na susunod pa kay Kristo. Amen. Amen? Ang buhay nyo, ang buhay natin, na kapatid, na sumusunod kay Kristo, ay para din yung sa iba na gusto rin sumunod kay Kristo. Amen. Amen? Hallelujah! Tignan ninyo, he was just one man, the perfect man. He gave his life. Ibinigay niya ang kanyang buhay. And he made an example for you. Ang sabi, follow Christ. Amen. Di ba ang sabi? Di ba kayo gusto mo sumunod sa akin? Di ba? If you love me, if you want to follow me, di ba? Take up your cross and follow me. Tignan nyo, he gave his life. Ibinigay niya kanyang buhay, and he made an example for you. Now, what must we do? Ano daw ang dapat natin gawin? Nagbigay siya ng halimbawa. Ano naman ang dapat natin gawin? Now, the first thing I want to say is, Jesus never lived for himself. Ang Panginoon ay hindi nabuhay sa sarili niya lang. Amen.
Maski nga sarili niya, kinalaban niya. Para sa atin. Kaya, siya yung nabuhay, hindi para sa sarili niya. Amen. Hallelujah. His life was spent for others. Ang buhay niya ay binugol niya para sa iba. Amen. At yun daw ay perfectly eternal life. Amen. At yun daw, yung ginawa niya na ang buhay niya ay binugol niya para sa iba, that's perfectly eternal life. Amen. Yung ipinigay daw niya ang buhay niya, no? At sumunod sa salita ng Diyos, yun daw ang eternal life. Amen. When you say you go to church and you do good things, kung sinasabi daw natin na tayo'y nagpapisa sa churches and you do good things at gumagawa ng mga mabubuting bagay, that's fine. Mainam yan. But when you live your life to yourself, yan, mga kapatid, hindi yan tinuro ng Panginoon. Hindi siya nagbuhay, sabi para sa sarili niya. He did not live for himself. At kung ang mga tao daw ay nagpupunta sa mga simbahan at nabubuhay lang sa kanyang sarili, dirin nyo, maraming tao ngayon eh. No? Sa mga lahat ng simbahan, may makikita ka dyan. Paglabas ng simbahan. Di ba? Wala kang pakialam sa iba. Kaya pag ganun daw, but when you live your life to yourself, ano daw? Wala ang buhay na wala hanggan. Hindi pwedeng magbuhay lang tayo sa sarili natin. Dahil pag tayo nagbuhay sa kung tayo, lahat for sarili, hindi ka daw nabubuhay o wala kang buhay na hanggan. Bakit? Eternal life is living for others. Amen. Yan ang pinakita ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay ang mabuhay para sa iba. At gumawa siya ng daan para tayo sumunod sa Kanya. Amen. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, magpapatuloy na may buhay na walang hanggan tayo, nabubuhay tayo para sa iba. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Pakiano mga. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah. Eternal life is living for others. Ang buhay na walang hanggan ay ang mabuhay para sa iba. It proved it. Pinatunayan nito mismo ng pumarito ang kordero ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. He lived and had eternal life because He did not live for Himself. Dahil hindi siya nabuhay sa sarili niya. Siya ay may taglay na buhay na walang hanggan. Hindi siya nabuhay para sa sarili niya. He lived for others. And you receive eternal life by receiving that day at sa pagtanggap doon sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng pagtanggap sa araw na yun, and you don't live for yourself no more. Pag tinanggap mo ang banal na Espiritu, tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Amen. Amen? Hallelujah! Iniisip mo na ang mga kasama mo. Iniisip mo na ang mga tao. Iniisip mo na sila. Hindi ka na nag-iisip basta sa sarili mo. Amen? Hallelujah! And you receive eternal life by receiving, sabi diyan, you don't live for yourself no more. Ano sabi? Nabubuhay ka na para sa iba. Dati tayo lang nag-iisip, sarili natin isip, pero nung nabaptize ka na ng Holy Ghost, iniisip mo na yung iba. Amen. Isang patunay na isinasantabi mo na ang sarili mong gusto, ang ginagawa mo na yung gusto ng banal na Espiritu na gawin mo. Amen. At nabubuhay ka na para sa iba. Kung minsan isusubo mo pa lang, susubo mo na lang, ibibigay mo pa. Yes. Yun na lang ang pera mo, ibinibigay mo pa. Yun na lang ang oras panahon mo para mag-relax, pero yung panahon mo, ibinibigay mo pa. Amen. Hallelujah. Kung may magsasabi, paano naman ako tatagal doon sa tao? Paano matikis yung tao, yung tinatawag ka na kung ano-anong masamang paratang?
Paano mo maiibig yun? Paano ka mabuhay yun? Ano sabi? You don't live for yourself. Kahit may mga taong sinasaktan ka, kahit sa mga tanong salita, kung ano daw gagawin mo? Ang sabi, eternal life is to live for others. Living for others. Paano daw magagawa yun? Kung yung tao daw na isang tao na yun, panibas sa ibang salita sinasabi. You don't live for yourself. Hindi mo naisipin sa sarili mo. Kung may narinig kang pananakit, mga bagay na ginagawa nila, nasasaktan ka, isipin mo, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka na para sa tao na yun. Baka yung tao na yun, madala mo sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah! You live for others that you might redeem that man. Dahil yun, para may panumbalik ang tao daw na yun. You become sons. And the trouble of it, yung sabi ko, minsan daw, naging problema daw sa mga church, nakakalimutan nila na sila yung mga anak. You are sons. You're taking Christ's place. Oh, hallelujah. Bilhin nyo, dati, si Lord at sinusundan. Diba? Kaya sa panahon ni Peter, nila Paul, ano mga alagad, diba sabi ni Paul, ano niya? As I follow Christ. At pwede nyo sabihin yan, follow me, as I follow Christ. Amen? Hallelujah! Kaya sabi, you're taking Christ's place. Amen. Diba? We are sons. So, don't live for yourself. Live for others. Amen. Hallelujah. Kaya, kung may pwede doon, sabi niya no, I can live from this brother. Dito, mabubuhay ako. Kasama itong kapatid na to. I can live from this brother. Because he sure is a nice man. Hindi daw po pwedeng gano'n. Ito, mabait ito eh. Nagbuhay ako para sa kanya. Hindi daw gano'n. No? Hindi po hindi mabuti siya. Hindi daw yun. Live for that man. Itong grabe. Hindi lang doon sa mabait sa'yo. Pakikita mo ng mabuti kasi mabait sa'yo. No. Diba? Lumalakad ka sa Diyos dahil pinakikita mo. No. Sabi gano'n. Hindi ba yun? Sabi, I can live for this brother because he is sure he is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you. Amen. Mabuhay ka para sa mga tao na nagagalit sa'yo. Amen. Amen. Doon siya namumuhay sa'yo. Mabuhay ka ba doon sa mga tao sa kanila yun? Live for that person. Pero, papatayin ka na kung meron ka pagkakataon. Diba? Live for that person. Won't kill you if they could. Kung may pagkakataon sila o may pangyayari na papatayin ka, mabuhay ka ba para sa mga tao na yun? Kaminsan sa salita ko, parang pinapatay na yung isang tao eh. O kung yan daw gano'n na parang galit na galit sa'yo eh, parang gusto ka lang muyain, parang gano'n. Mabuhay ka daw para sa tao na yun. Yeah. Mabuhay, yung buhay ni Christ, ipakita mo para sa tao na yun. That's what they done to him. Kasi sabi niya, no? Live for that person who kill you if they could. At gano'n ang daw ang ginawa ng Panginoon. Pinatay nila siya. And he died that he might save them. Amen. Tama? Hallelujah, that's eternal life. Amen. Nandun tayo sa in your presence sa iyong kay Butoran. You're tasting heaven then. Nakarap ka ngayon sa langit. But you sacrifice, ano daw? Your own things. Amen. Mahirap, diba? Pero meron bang mahirap sa mga anak ng Diyos kung alam mong ikaw ay sumasagana sa biyaya ng Diyos? Amen. Diba? Hallelujah! Hindi lang sa mga bagay na nakikita ang biyaya ng Diyos. Mas higit ang biyaya ng Diyos sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Mga kapatid, dahil sabi lahat ng bagay na nakikita ay temporal. At ang bagay na hindi nakikita, yan ang eternal. Hallelujah. Konti na lang po ito. Hallelujah. Kaya nga, your sacrifice, but you sacrifice your own things. Ang sabi? Keep them up.
isuko daw yun. Amen. Yung sarili natin gusto. Diba, nung nakaraan, ang arrangement ng Panginoon, diba? God, family, yourself. Diba? God, family, then yourself. Kaya pag you sacrifice your own things, give them up. Amen. Kaya, hindi yung sarili mong kaligayahan. Bigyan mo ng kaluguran ang Diyos. Tapos, sa pamilya, tapos sa sarili. Ay, 100 na lang natira sa akin. Ay, ito na lang natira. Ay, ito na lang ang araw ko para ano, binigay ko na yung linggo, binigay ko sa pamilya ko yung ganito, binigay ko yung ano, parang walang natira. Huwag ka mag-alala. Dahil sagana ang biyaya mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo. Sacrifice your own things, give them up. Let the sheep gives its wool. Gaya daw ng mga tupa na ibinibigyan ng mga balahibo o yung lana, sinasawag. Tingnan ninyo. Hallelujah. That's, next paragraph, that's what all people ask God to do. Dapat daw, ang lahat ng mga tao yan gawin. Is find out what you are and what's the purpose. Amen. Malaman ka natin kung ano tayo at kung ano layunin natin. Church, is it going to church just to play music, sing songs? Kung minsan sa mga dami ng church ngayon, mas mahaba pa yung kantahan. Yan, parang concert na, tapos kapiraso lang yung preaching. Dito na, parang konsyerto. Bukod pa yung song offering. Church, is it going to church just to play music? Yung iba, marami. Dahil masaya lang, may kantahang iba-iba. Kaya doon magsisimba. Dahil masaya kantahan doon eh. Ano yung gawin yun? Umawit, mag-awitan. Church is a place where connection. Amen. Kung minsan, lumalakad tayo sa sarili nating daan, pag nandito tayo sa church, meron tayo marinig na connection. Pag lumiligo tayo, kung minsan, hindi na si Kristo sinusundan natin. Kaya meron connection. Sabi nga, ang mga ministers, tinitignan nila doon sa church kung anong lack, kung anong kulang, at doon sila magsisimula kung ano yung kanilang sasabihin para makita mo yung shortcomings, kung saan sila doon may kulang, at kung paano sila dapat na nag-upgrade na, kung saan sila dapat na lugar. Kaya judgment begins at the house of God. Kailangan pagpalagay natin natin mga sarili na patay na daw at buhay kay Kristo. Yung lakad natin na kay Kristo, napapagitay na buhay na tayo kay Kristo. At pag lumiligo ka, mamamatay ka dyan. Papagitay daw yun, pagpalagay natin, napatay na tayo sa mga bagay na at buhay tayo kay Kristo. Then He made a way that we could sacrifice ourselves, dahil sacrifice na naman sa ating sarili. Para dahil sa to His service, to follow Him. Gagawa siya ng daan, nang sa ngayon, maihandog natin ang ating mga sarili sa gawain niya. Na makasunod sa Kanya. If we follow Him, we live the life that He lived. Kung susundan natin siya, dapat nabayan tayo sa buhay na Kanyang ipinamuhay. Oh, hallelujah. O, di ba, sabi ng Panginoon, darating ang araw, pag-iwalayin daw ang mga ship sa boats. Tama? Tulad ba ba? Pag-iwalayin yung ship sa boat, at sasabihin niya doon sa boat, di ba, stand on the left side. At doon sa mga tuba, stand on the right side. Yan nga. And he said to the boats, depart from me.
at di ninyo ako pinakain. Ako'y nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Ako'y hubad, at hindi niyo ako dinamitan. Ako'y nahol, at hindi niyo ako pinainom. Ako'y nagkasakit, pero hindi niyo ako nasikaso, hindi niyo ako dinalaw. So depart from me. Alam niyo yung mga tao na yan, yun ang tumuturo doon sa mga selfish, mga makasarili. They are not living for others. They have no eternal life. Ito yung mga eternal life. And on the ship, he said, I was hungry and you fed me. Ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y hubad at dinamitan niyo ako. I was sick and you ministered me. Naglingkod kayo sa akin nung ako'y may sakit. Notice, don't fail this. Keep this in your heart forever. Tingnan nyo ha? Keep this down in your heart forever. It was so unconsciously done. Ibig sabihin, hindi mo iniisip. Nagbibigay ka, pero hindi mo iniisip. Amen. Alam niyo ibig sabihin nun, mga kapatid? Nagbibigay ka, pero wala sa iyo, bakit hindi mo iniisip ang sarili mo, ha? Nagbibigay ka ng halos hindi mo iniisip ang sarili mo. That's eternal life. Amen. Tingnan niyo, mga kapatid. Put this, keep this in your heart forever. It was so unconsciously undone. Yung mga bagay daw na yun ay ginawa ng di inoobliga. Yan. The people don't do it for line of duty. Hindi daw ito ginagawa ng mga tao dahil ito daw ay tungkulin nila. Yung pagiging mabuti. No? Yung pinainom, pinakain, dinamtan, dinalaw, inalagaan, mga kapatid, yun daw ay hindi yung ginagawa na naobliga ka. Yun daw ay unconsciously done. Amen. Hindi mo iniisip ang mga bagay-bagay. Tingnan nyo. A man that gives you something another because he ought to do it, kung meron daw mga tao na gusto magbigay ng bagay dahil kailangan niyang gawin yon, a man that treats you because he ought to do it, kung pakakainin ka daw ng tao na yon dahil kailangan niyang gawin yon, is that a selfish idea? Meron daw siya sariling motibo. No? Tingnan nyo. It should be your very life. Your very action. Kinakailangan daw, yun yung buhay talaga. Natural yun sa pagkilos niya mismo. Amen. That is eternal life. It was not surprising, sabi. Na-surprising nga daw, nagulat na yung mga sheep. Bakit? Dahil sabi niya, Lord, when were you hungry? O diba? Nagpakain sila na hindi nila alam, na hindi nila iniisip. Nagpainom sila ng tubig na hindi nila iniisip. Nagbigay sila ng damit na hindi nila iniisip. Nagbigay sila ng mga bagay, may nalagaan sila nito nang wala silang iniisip na alamangan. Amen. Kaya pagdating doon, nagulat sila, Panginoon, kailan ka namin pinainom? Panginoon, kailan ka namin pinakain? Kailan ka hubad at dinamtan ka namin? Anong sabi niya? Tingnan nyo. Diba? It was so automatically, 96 paragraph. It was so automatically out of love. Kaya ginagawa yun, automatic dahil sa pagmamahal. Amen. Kaya pag may gumagawa sa atin ng mga bagay na yun, paano wala lang? It is out of love. Yung mga hindi na kaya may bigay pa, wala na nga. Yung kanya bibigay pa, that is automatically love. Amen. Yung wala na panahon sa sarili na, pero may panahon para sa iyo, that is automatically out of love. Amen. It's just their life. Live with them. Yung tayo-tayong buhay na nasa kanila. Oh, hallelujah. Kaya nga, let the people see what Calvary did for us. So, automatically, yun daw ginawa ng Calvary sa atin. Automatically, hindi inisip ng Panginoon, sarili niya.
Kaya sabi ng mga tupa, di ba? Where were you, Lord? We never knew that. Hindi namin alam yun. Tama? Unselfish life. Not the second thought. Hindi ako nagdadalawang isip pa. But you are sold to the things of this world and so alive in Christ. Iba na yung ginagawa mo. Dati sarili mo muna. Pero ngayon, inuuna mo na si Lord, family, at ang iyong sarili. Amen. Hallelujah. And so, walking on the highway, that these things are just an automatic thing. Kaya pag lakad mo yun daw, automatic na daw sa iyo yung mga bagay-bagay, may kusa ka na. Amen. Diba? Hindi ka nang dadalawang isip pa yung mga bagay-bagay na dapat mong na ginagawa mo. Oh, hallelujah. Tingnan nyo, you just do it, not saying, well, now, Lord, want me to do that. Kaya gusto ng Diyos na gawin ko to. It's not that. You're just part of Him. His Spirit is in you. At yung sa iyo, nagdidikta na nga. Oh. And act. Hindi ka mag-isip, ito kaya gustong gawin ng Panginoon. Ito kaya, hindi daw. Kung saan na daw lalabas yun. Amen. Kasi ang Espiritu daw niya ay nasa inyo. Amen. Hallelujah. There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is the way of death. Sabi gano'n. Kasi sabi niya, His Spirit is in you and act the way He acted. Do get it. Hallelujah. Kaya, there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof is the way of death. Not all that say, Lord, Lord, shall enter, but they that do the will of my Father. Amen. Diba? Gumagawa ka dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Just from their hearts, just freely, kusa ito na lumalabas. Now, that day at Calvary paid the price. So, we could be that way. Ang araw na yun sa Calvary ay nagbayad sa halaga para tayo maging ganoon ang kalagayan. Kaya nga, what Calvary meant to us is to follow Him. Amen. Amen? Marami tayong pagdadaanan, pero manatili lang tayo, all things work together for good to them that love God. Amen. Amen? Sabi nga, itong hirap dito, mga sacrifices, hindi may kukumpara sa maluwalhating pagdating ng Panginoon na makikita natin. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. At tayo po'y dumako sa panalangin. Kung meron kayo panalangin, sama-sama natin idulog sa Panginoon. Hallelujah. Meron tayo mga kahilingan. Hallelujah. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para tayo inabutin. Hindi mahina ang pagdinig ng Panginoon para hindi tayo madinig. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Hallelujah. Bago pa hingin alam ni Lord. Minsan, kailangan nating sambitin kung anong ating kailangan. Gaya doon sa bulag, sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, kanyang gusto. Yan din tayo sa Panginoon. Kung tayo magsasawa na lumapit, kausapin ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang banal na nasa langit, Ikaw na puno ng biyaya at habang aming Panginoon at sa amin ay nagligtas, ibinigay ang kanyang buhay, hindi inisip ang kanyang sarili, bagkos na ipagpaka din siya, Panginoon. Hallelujah sa kanyang sarili. Hallelujah. Siya'y nabuhay, hindi para sa kanyang sarili. Hindi siya gumawa ng mga bagay-bagay para sa kanyang sarili, kundi ginawa niya ang lahat, Panginoon, para sa iba, para sa amin. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyo pong unconditional love. Salamat, Lord, sa paglingap ng palagi sa amin.
Ups and down, Lord God. Hallelujah. Hindi mo kami iniiwan. Sa saya, sa lungkot, victory, failure, hallelujah, nandiyan kang palagi sa akin. Minsan sobrang bigat na ng problema. Naku, minsan sobrang work out na, Lord. Sobrang pagod na. Subalit, Lord, tanging ikaw lang nagpapalakas sa amin. Ikaw ang patuloy, Lord, number one encourager namin. Yes. Ikaw lamang, Lord, hallelujah, ang nag-iisang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Ikaw lamang, Lord, hallelujah, ang makagagawa ng mga bagay na napaka-imposible gawin ng mga tao. Na mabuhay ka para sa amin. Binigay mo, Lord, iyong buhay. Salamat, Lord. Hallelujah. Dahil hindi kami nawala sa puso't isipan mo. Nagtaksuhin ka doon, Lord, sa ilang kami ang nasa isip mo. Hindi mo inisip ang iyong sarili, O Diyos. Kami ang inisip mo. Lord God, patuloy po kami lahat abangin at yakapin ang iyong makapangyarihan kamay. Patuloy po kami turuan ang bihis ang iyong salita. At ikaw makita sa aming buhay, Lord, hindi ang aming mga sarili. Maging buhay nawa sa amin ang mga salita na amin na pagsasaluhan. Na lagi ikaw ang una. Pangalawa ang pamilya o ibang at huli kami. Maging buhay ito sa amin, O Diyos. At ito'y patunay, Lord. Hindi ba hindi nabubuhay sa aming sarili, kundi para sa iba, ang dati sa eternal life. Lord God, patuloy ko po inyapa sa iyong munting kawan sa munting dako na ito. O Lord God, ikaw kami na lang mag-board ng kanila po mga panalangin at dahil. Wala kabigat na tagay sa iyo, O Diyos. Kung sa kanila, sa mga awitin, sinasabi nila, natutulog ka. Alam natin doon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na ang paningin ay laging nasa amin. 24 hours a day, 7 days a week. O hallelujah, hindi kami nawawaglit sa iyo. Lord, tinatas ko po siya ang bawat pamilya. Ang bawat kapatid namin sa pananampalataya. Sa lahat ng narito, kung bisa nanonood sa live streaming, O God, ikaw po ang umabot at tumugod ng Diyos sa kanilang mga panalangin at daing. Kung ito man, Lord, tungkol sa sarili, maalaman, Lord, tunay na pag-super sa iyo. Paano makasunod sa iyo? Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng unawa sa mga kapatid. Ikaw ang magbigay
bukas o Diyos ng kanilang kaisipan upang maging kalikuran sa iyo. Kung ito man o Diyos, ay tungkol sa pamilya, ikaw po o Diyos ang tumugon. Kung ito man ay sa trabaho, ikaw o Diyos ang tumugon. Kung ito man ay tungkol sa eskwelahan, ikaw po o Diyos ang tumugon. Kung ito man po ay relasyon, ikaw po o Diyos ang tumugon. Sa trabaho, ikaw po o Diyos ang tumugon. Kung ito man, Lord, ay financially, ikaw po o Diyos ang tumugon. Kung ito man, Lord, hallelujah, sa kalusugan ng katawan, ikaw po o Diyos ang tumugon. Kung paano magtagumpayan ang aming mga sarili, ikaw po o Diyos ang tumugon. Patuloy po kami lang tikisin ng iyong pag-ibig, o Diyos. At panatilihin kami sa daan na iyong inilaan sa amin. Oh, we love you, Lord. Help us to surrender all that we have into thy hands. Inatasulin mo sa iyo lahat ng mga nagdaraos ng gawain sa the mystical body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Katagumpayan, patuloy namin panalangin na sa bawat gawain, hallelujah, ay may biyaya, Panginoon, na buhat sa iyo. At hindi lang dito, sa mga pangailangan namin sa lupa, lalo higit ang biyaya mo sa mga bagay na makalaan dito. Hindi ko na po isa sa iyo, O Diyos. Kaya dinata sa iyo, aming mga kapatid sa pananampalataya, sa mga iglesia nito, sa mga narito, at wala po dito, mga nanonood sa live streaming, O God, hindi mo puno ang kanilang mga puso. Bigyan ng kapayapaan, kapanatagan, inspirasyon. Hallelujah. Na sa bawat sandali, hindi kami nag-iisa. Ikaw ay laging nandiyan, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. Lord, minsan pa'y dinadalangin ko na ano man ang panalangin ng bawat isa, ay sama-sama namin, Lord, dinudulog sa iyo. Patuloy ko rin kong dalangin, ito ay lupunawa ang mga puso, ang mga kami kaya makatulong po sa amin. Matapos po kami tayo sa bahan doon sa inaw sa grupo sa ugan. At sa lugar na may bahagi ang itong insight, banal na salita. At maabot ang mga kaluluwa na nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Ibuhin mo yung tulong mga puso ng mga tao doon, maging mabuti sila sa amin. At tinatawan mo palagi ang mga gumagawa at nagtatrabaho doon ng Diyos. Oh, hallelujah. Lord, sa ipong mga palikamay natin naman nga, tingatan po ang mga uri sa kanyang kanibang tahanan, na bawang Lord ang kadalangan, humapaw, labis na kadalangan mo ka, at katagumpayan. Tingatan po kami sa mga oras at araw na darating, sakto ng aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, even go to the bride, O God. At gawin mo po, nasusunod ng mga gawain, magkakasama kami. Gawin mo po rin, Lord, na ibuhin ang mga puso aming mga pamilya, even go to the bride, na hindi kami nakakasama. Gawin mo po na marinig nila at matanggap nilang mensahe, wala kita kundi ikaw, O Diyos. At makasama namin sila sa paglilikod po sa iyo. At palahin mo, Lord, ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Bigyan po kami, O Diyos, mamaya ng masarap na pagtulog at mais ko lang nagpapahinga. Sa kinabukasan, Lord, ito po, masilayan pa namin ang bagong araw sa aming buhay. Ang patuloy ng lingkod at pupusin at papasalamat kung ikaw po yung magtatanil na ukan.
Lord, halimawi sa iyo, O Diyos, na ating mapuli, paglahat, pagtakip, pagsambat pa sa in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, brothers. God bless you, sisters.